Okay, so ayun mga kabakal, ano, tutuloy natin yung gate na ginagawa natin kahapon. At sa ngayon magtatabas tayo ng gagawin nating hinges, no? Mag-assemble na lang tayo hinges, magdi-DIY na lang tayo. Kumpara sa pillow block, mas mahirap repairin kapag nasira siya. Mahirap repairin kasi kailangan bumili ka ng bago, unless katulad ng DIY, in case man masira siya sa katagalan, mabilis lang siyang repairin, ano? Konting pupok lang, okay na. Yung pillow block kasi pag nasira yung bearing nun, obligadong bibili ka ng bago, kaya DIY na lang tayo para mas matibay pa. Ang kagandahan lang kasi sa pillow block mga kabakal, ano, yung pillow block kasi smooth talaga yung bukas ng gate nun kasi bearing nga siya. Pero ganun din naman ganun din naman kapag nag DIY tayo, nasa allowance na lang natin yan. Kapag nag DIY tayo, matibay din naman yung DIY, lalo na pag maayos yung paggawa. Nasa gumagawa lang naman yan, no? Okay, so yan, kaya tabas ko po yan. Medyo maproseso lang pag DIY, hindi tulad ng pillow block, kakabit mo na lang. Pag nag DIY ka, talagang gagawa ka, mag-assemble ka pa. Medyo matagal lang ng ilang oras ng konti. Sige, paspasan mo kabagis. Malumanon. Magmag na ti oras, akong pa inaramid tayo. Mas magaling ang kamay ko dyan. Galing naman nun. Isa lang yung pinuputol, naging dalawa yung bumagsak. Metro po, yun yung ginagamit ko na pangbilog doon sa ating ating spacer para pantay yung cutting natin. Yung iba gumagamit sila ng pattern o yung plantilla kung tawagin. Ang ginagamit nila folder o kaya karton bago nila bibilogan. Pero metro lang po, okay na. Nasa pagtabas na lang po yun. Bali, ang gagawin po natin na hinges ay 4. Kaya gagawa tayo ng stopper na 8 para sa 4 na set. Yung tubo po na tetabas ko dyan, ano, kwan po yan, schedule 40 po yung kapal nyan. Tapos ang laki nya ay Uno Media, 1 1/4 pala. Kailangan makapal kasi hinges po yan, eh. Sige kabagis, darsum, nagbuntog ka, nagtabasin. Kadakdakkel to mo gamit tachan mo, hanggang ka makatugaw niya siya. Di totoo yan. Ayan, no, i-assemble na po natin yan. Sisimulan na natin yung pag-assemble ng ating hinges. So ito, sirigam nga nalaing kabagis para pantay siya. Nagababata chokston mo, di ka kailangan umahinga ang mga ala. Tapos di ka nga marigrigatan nga magmarker, nyaka mo ton kabagis. So mga kabakal, no, yung pinutol natin palang stopper dyan, Uno Media. At yung ating gagawing bushing ay 1 1/4. So babawasan po natin siya para mahigit siya ng konti, no? Yung saktong sakto lang yung sukat niya dun sa 1 1/4 nating bushing. Medyo malaki po kasi yung natabas natin na pinaka-stopper, kaya liliit natin siya ng konti para hindi siya gumagalaw. Kasi pagka kinabit po natin yung gate at maluwag yung stopper niyan, may posibilidad siyang bumaba o kaya pumaling. Habang binubuksan mo siya, papaling. Kaya kailangan maliit lang talaga yung allowance, hindi ganong maluwag.
Kaya kailangan natin siyang tabasin, sakto lang siya doon sa gagawin nating gagamitin nating busing. Kailangan halos sakto lang siya. May 1/8 lang siyang allowance, okay na yun. Kasi kapag medyo maluwag yan, pag kinabit mo yung gate, pag nakabit natin yung gate natin kabakal, nako, may possibility siyang pumapaling. So ayan o, yan po yung busing. Yan yung pinagbibilugan ko na yan, yung gagawin natin bushing. Mataltal mo dahil imam dito kabagis. Parta ka mo, tamalem manon, namumpay nararamid tayo. Dayta. Pastaman. Sige. Paspasam no nabit tayo nga malpas. Basta grinder ram no awang sumabit nga libaba jay busing na. Tanod na libaba nga nabati dito. Hindi natin makubuksan yan. Magre-repair tayo ng maaga. Paspasam, nagbuntog kalauna yan. Medyo maluwag pa yung allowance, kaya babawasan natin ng konti mga kabakal para sakto lang siya ba, para hindi siya gaano maluwag. Gaya nga nung sabi ko, may posibilidad na pumaling yung ating gate. Yan, pok lang tayo ng konti dyan hanggang bumilog po yan, nakatulad ng ating bushing. Ngayon pa'y nataltal tayo imam kabagis bagay, kaslamot landok na tayo imam, nagpuskultikal yun na. Ayan, medyo sakto na siya. Pupukpukin lang po ng konti yan para medyo lumuwag ng konti. Ayan, pusipos mga kabagis. Kita mo sakto dahil ko na allowance na. Ano sakto tayo allowance na. Sa runo man tayo may kat mamalpas tayo kabagis. Paspasa mo. Nagbuntog ka nga gargaraw. Ang kamakatugaw to magandang siya. Bola lang yan. Sige, paspasang kili kabagis. Kita. Sige, pitpitam. Pastaman ni nataltal mo sapay tayo ma'am. Basta sige, pitpitam. Pitpit na nga pitpit hanggang nagbubukal. Ni suot mo dito busing na. Ihol ma'am. Siri pa mga nalaing. Silipin mo na mabuti yan, grinderin mo para matanggal yung libaba. Kasi sisikip yan pag hindi mo natanggal yung libaba na yan. Para maganda rin yung ikot ng ating gate. Ayan. Yan, putulin mo. Yan, ganyan na kabagis ni. Dapat limabas yung likod mo. Tala tayo libor mo. O tayo ma'am, mataltal mo. Na. Basta. Ba't mo nga siya ate pagtatrabaho? Pag maganda yung trabaho, maganda rin yung resulta ng paggawa. Pulido. Ayan. Ayan mga kabakal, bubuuin na natin yung ating hinges, no? Yung kanyang bushing nasa loob, tapos yung guide nya, yung flat bar nga pala natin dyan ay 2 inches by 3 mm. 3 mm po yung kanyang kapal at yung lapad nya ay 2 inches. Ayan, kaya makapal po yan. Makapal yung ating flat bar dyan. Tapos yung tubo makapal din dahil schedule 40 po yan na GI. Ayan, medyo mainit lang. Konting ingat lang kapag nagwe-welding kasi maaari kang mapaso.
at maaaring matalsikan yung mata mo o di kaya tamaan ka nung welding yung tinatawag, yung para ka may sorize. Hindi naman sa kislap talaga ng welding yun kundi sa usok. Kaya po tayo nagtatakip ng muka. Sige, bilisan mo na kabagis para matapos na yan. Ayan, tapos na po yung ating hinges o yung ating selling rig. Ganyan po yung itsura niyan mga kabakal. Ayan. Hindi naman po talaga siya masikip yan. Bali, pinupukpok ko lang kasi mainit, hindi ko mahawakan. Pero oras po na malangisan yan mga kabakal, malambot po yan. Mas maluwag po siyang buksan yan. So, para rin siyang pello block. So, DIY lang po yung ginamit natin para kahit pa paano makarigis tayo.
napasok ka pa. Konting ingat lang kabagis at walang kamay sa palengke. Ayun mga kakal, no, kapag tapos na po natin siyang hinangin o weldingin, grind na po natin siya para matanggal po natin yung islag o yung libaba na kumapit dun sa mga gilid-gilid. Yan na po yung ating hinges, no. Ay, napakalambot niya po. Para rin siyang cylindrical, lalo na kapag nalangisan po siya, malambot siya. At so, ayan, kakabit na po natin siya. Panoorin na lang po hanggang sa huli, no, para makita po kung paano siya. Ngayon, kapag medyo malaki po yung gap nung gas nyo sa frame ng ating gate, pwede naman po siya lagyan ng pillar yun. Lalagyan na lang po ng pillar para maganda pa rin yung kahit paano yung pag-welding, no? Yung pala natin ng gate natin ay tubular na 2x3 by 1. Kaya pag kinat po yan ng konti at ikakabit na, pag kinat po yan ay kakabit natin hinges, may naiwan pa rin 1 inches na sinagilid na, kasi inches lang yan kung kailangan natin yung hinges natin.
magnalang din po sa inyo mga kabakal, ano, pa-like, follow, and subscribe na lang po tayo. Malaking bagay po yan sa atin. Maraming salamat po. At pahabol na lang din po, Pierre. Salamat. Kahit daw.